Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating mga kapatiran na nanonood po sa ating preaching dito sa Getsemani Christian Baptist Church, Barangay Dos San Mateo, Isabela. At salamat sa Diyos sa bawat patnubay na sa bawat mananampalataya, dahil ako po bilang yung lingkod ng Panginoon ay pinapanalangin ko sa lahat ng mga tupa. Nakikinig man dito sa ating preaching, I still pray for them. Open with me your Bible sa 1 King. 1 King 17, verse 8 down to 16. Open with me your Bible. Ako na lang po ang babasa. Ang sabi po ng verse 8 ng chapter 17, 1 King. And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Sarepta, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a woman there to sustain thee. So he arose and went to Sarepta, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering a stick, and he called to her, and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. 11. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread and thy hand. 12. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a kid, but as a handful of meal, and a barrel, and a little oil, and a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go and dress it for me and my son, that we may eat it and die. 13. And Elijah said unto her, Fear not, go and sow as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. 14. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. Verse 15. And she went and did according to the saying of Elijah, and she said, and he and her house did eat many days. 16. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, na makapangyarihan at maunawain na Diyos sa lahat ng panahon. Salamat po, Diyos, sa iyong salita na aming pong nabasa. Salamat po, Diyos, sa karagdagan ng buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sa kalusugan, at ganoon din po ang pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng proteksyon sa virus. Sa lahat, anumang klaseng sakit sa lupa, O Diyos, ay binibigyan pa kami ng pagkakataon na magkaroon ng kalusugan at karagdagan ng buhay upang kami po'y mabuhay na maburi ka sa buhay na aming pong hinirang. Dalayan mo ang mga nakikinig ng mga members. At ganoon din po, O Diyos, nabigyan mo ang bawat isa ng hamon sa misa, na makita ka, hindi po ang kahinaan ng iyong lingkod. Dalayan ko, Panginoon, na i-bless mo ang mensahe ito, nang magbigay ng katatagan ng pananampalataya sa bawat makikinig. At ganoon din po na manatiling tapat sa larangan ng paglilingkod sa lahat ng panahon, sa buhay na pinahirap po sa bawat isa. Dalayan ko, i-bless mo ang iyong mensahe, bless mo ang gawain ng Getsemani Christian Baptist Church, ganoon din po ang Getsemani Christian Baptist Mission sa Alisyo. Mga members doon, Panginoon, I pray them, O God, na proteksyonan mo sila o safety mo sila sa virus, sa lahat na nakakasira ng katawang panlupa, Panginoon, ay iyong po safety. Upang magkaroon po sila o magkaroon sa bawat isa
ng kalusugan at mahabang buhay upang kami po'y mag-abot sa inyo of the gospel. Dalahin po, Panginoon, patawad po sa aming mga nagawang kasalanan. In Jesus Christ I pray. Amen. Dito po sa banal na kasulatan, ay maliwanag po ng sinasabi ng Bible. Si Elijah po, isang lingkod ng Diyos, ay mayroon pong plano ng Diyos sa kanyang buhay. Si Elijah ay siya po ay natagpuan na siya po ay masunurin na lingkod ng Diyos. Wala rin pagkaiba sa atin ngayon, mga mananampalataya. Ang usapin ko dito, yung pong tinutukoy na karakter o ugali ng ating katawan. Kung tayo po ay masunurin sa may-ari ang katawan o ang buhay na hiniram natin. At ang pagkain itong lingkod ng Diyos, kasi wala rin pong trabaho itong lingkod ng Diyos maliban sa inutusan ng Diyos sa kanya pong trabaho na iparating ang mensahe ng Panginoon sa mga tao, ay maliwanag po na ininstruksyonan ng Diyos si Elijah. Pumunta ka sa ganito, matagpuan mo isang balog. At yung balog na yun, iyan po ang magbibigay ng iyong pagkain. Ibig sabihin, pinili pa ng Diyos yung walang-wala para makita ang mga tao na kaya niya pong pakain ng kanyang lingkod sa pinakamababang antas ng buhay na magpapakain sa kanya. Dahil gusto ng Diyos na lagi tayong mamihasa sa Diyos, lagi tayong manatili, lagi po tayo umipindi sa harap ng Panginoon na ang lahat ay walang imposible sa may kapal. Ang title ng mensahe ay The House, ang bahay. Okay, ang bahay. Ang title ng mensahe, The House. Alam niyo po mga mananampalataya, ang bahay po ay mahalaga sa isang mananampalataya o sa isang tao. Dahil po ang bahay, katulad po ng mga Israel, noong ang Israel ay napunta na po o nakadako na po, nagland sila sa lupang pangako ng Kanaan na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Kaya ang Diyos mapagtupad sa pangako. At ibinigay po sa mga Israelites ang lupang Kanaan. At sila po ay namuhay po doon. Alam niyo, nung bago narating po ang bayan ng Kanaan o lupang pangako, ang mga Israelites sa kanila pong pagtira sa disyerto ay tents lamang, tent. Yung bang temporaryong bahay o temporaryong masilungan. Yung temporaryong masilungan sa disyerto na mainit, kinaya ng Diyos na protektahan itong mga Israel, yung mga Israelites. Kahit mga sila ay nakatira sa tent o isang temporaryong bahay. Dahil po sa kanilang paglalakbay, wala rin pong pagkaiba na tayo rin po naglalakbay sa lupang pansamantala. Ibig sabihin, kung 100 of years, kinaya ng Diyos i-provide ang pangailangan ng mga tao sa disyerto na ang kanilang tahanan o ang kanilang bahay ay tent lamang. Kaya rin ng Diyos hanggang ngayon. Kasi ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan ay hindi po nagbabago. Kung pag-usapan ng kapangyarihan, ang kanyang pangako hindi rin po nagbabago. Maliwanag po, ladies and gentlemen, na yung pagtira itong mga Israelites sa lupang pangako, they began to build a house and pursue the trade of agriculture. Ibig sabihin, nagtayo sila po ng bahay. Kasi po ang symbolize ng bahay, ladies and gentlemen, kung bakit ang house ay maitayo para magkaroon sila ng takeover, magkaroon sila ng safety protection. Kung ang bahay naitayo po ng wood, naitayo ng bakal, may kasiguraduhan na sila po, pag sila ay natutulog, ay hindi basta makapasok ang kaaway o mga wild beasts, mga wild animal. Dahil po sila po ay protektado sa bahay na ginawa ng tao. Kaya magkaroon ng bahay na maganda. Okay? Kaya, iyong pong bahay, ay napamayroon na ginawa ng kamay ng tao para magkaroon ng
Ito po yung house. Maaari na gawa ng bakal, maaari na gawa ng semento, maaari na gawa po ng kahoy. Bahay. Ito yung the house. Yung home naman, home, tahanan, ibig sabihin, ay ito po yung kung inilaraw ko yung lugar na tirahan. Magkaiba yung bahay, magkaiba yung home. Yung tirahan, dwelling place, where one is spent much time. Hindi po ibig sabihin ng tirahan yan, ay doon sila mag-i-spend much time to stay at home. But, ang sabi po ng Biblia, yung pong tirahan is a temporal rest. Yun po, rest. Temporal rest. Sleeping, pagtulugan. Doon natutulog, sleep and retirement. Ibig sabihin nun, ang tinutukoy na home, the home. Kaya, yung tirahan, the home, it is a place wherein we have to rest. Tahanan. Yung house naman, ito po ay nagawa po ng kahoy, bakal o simento na may yero. Pero yung bahay na itinayo po ng mga Israel during the wilderness, 40 years stay in the desert. Ang kanilang bahay na naitayo doon ay tent lamang. Naintindihan nyo na ibig sabihin ng tent. Kanya, tent lamang. At iprinubay naman ang Diyos ang safety, protection, at tubig. Kahit wala namang tubig sa disyerto. Alam nyo naman, disyerto, mainit yan. Pero God provide ang kanilang pangailangan, pagkain. Kahit hindi wala silang field, wala po silang bukirin, wala rin po silang hanap buhay doon. Yung magbi-business, wala rin buhay. Na masunurin sila, a chosen people Israel. God provide the needs. That is mystery. 40 years in the desert. Thank God. Yung Diyos na yun, na nag-provide sa kanilang pangailangan nila sa disyerto. Kahit ang kanilang bahay, tent lamang. Masaya naman ang mga Israelites na naglilingkod sa Diyos. At masaya rin sila naglalakbay. Kahit marami po ang nawala sa paglilingkod. Dahil natural lamang po sa lahat ng digmaan sa paglilingkod. May mawawala, may nagpapatuloy. Pero praise God, ang sabi ng banal na kasulatan, pag tayo maging masunuri, there's no problem. Unang puntos, the purpose of the house. Unang puntos, the purpose of the house. Si Elijah po ay natulog po sa tirahan po ng widow. Itong widow, ang kanyang hanap buhay, ay kumukuha ng yung mga maliit na panggatong o stick. Yung routing, kung ang manilwalo routing, yung mga bagay na maliliit na kinukuha sa bukilid o yung mga panggatong. Yun ang kinukuha at binibenta ko yun. Yun pang pambili ang kanilang pagkain mag-ina. Mahirap na itong widow na ito. Mahirap ang kanyang buhay. Tingnan nyo. Yun po ang pinili ng Panginoon na doon po pupunta si Elijah, ang lingkod ng Diyos. Na doon po kumain sa kanyang tahanan o sa kanyang bahay. Doon po makitira sa ilang araw. Ang pagkain nila. Ang mga kay Elijah, ang sabi ng Bible, inutusan ng Diyos si Elijah at inihanda ko po yung widow doon na papakainin ka doon. Kaya pag ang Diyos ang nagplano, inihanda niya po yung pupuntahan ng tao. Pag ang Diyos ang nagplano sa buhay mo, inihanda niya rin po, yung mararating kung lamang walang doubt sa ating puso sa larangan ng paglilingkod. Amen? Kaya, tingnan nyo maigi. Pag-aralan nyo maigi. Baybayin nyo, ilagay sa isip at puso yung ginawa ng Diyos sa Israel at ikumpara mo sa atin ngayon. Kasi ang Diyos hindi nagbabago. Kung gano'n ang kanyang kapahiyan, siya pa rin ang gawin. Kaya niyang gawin yun. Kaya I challenge you, ladies and gentlemen,
Ang liwaliwanag sinabi ng Bible. Kung bakit sa akin sinasabi ng banal na kasulatan, lagi sinasabi ng propito, grow in grace. Tumibay nawa kayo ng pananampalataya na lagi sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi yung pananampalataya ay ito po pinaka-importante sa bawat mananampalataya to stay in growing grace. Oras maghina ka sa pananampalataya, kaibiganin mo naman sa ha? Tingnan niyo po, yung lifestyle ng mga Israel, the house was never meant to be a dwelling place where one must spend much time, but it is just a temporal tirahan o temporal dwelling na hindi ito yung permanente. Hindi permanente, temporal dwelling. Ito po ay lamang po pansamantalang tirahan. Maliwanag po yan, mga kapatid. The purpose of the house, temporary lamang na tirahan ng katawan ito o itong bisan na ito. Ito ay shelter. Kaya itong bahay na dwelling place ng mga mananampalataya o yung ating tirahan, na tinayo ko ng bakal o kahoy o simento o may hero, ano man po o tent, walang masama ang magtayo ng bahay na konkreto at magandang bahay. Wala naman sinabi ng bahay masama yun. Ang hindi lang maganda doon, kung mas higit ang pagtatayo ng bahay, kaysa mas higit na hanapin yung kalooban ng Diyos, yung larangan ng paglilingkod. Ano ba ang mas magandang bigyan ng halaga? Yung pagtatayo ng bahay na doon ka abala, pag-iipon ng pera na doon ka abala, kahit sa pagbabasa ng Bible, kahit sa pagpanalangin sa Bible, ay ganun din po sa pagbibigay ng iyong pong gawain, ay mas higit. Iyong pong lagi busy ka. The purpose of the house, it is a temporal dwelling. The house was a place of rest, sleep, and retirement. It is a shelter. Kaya maliwanag po, the perception of God. They live out of door, must refer to as God's shelter or refuge, rather than the home. Tingnan may dahil po sa ating karunungan panlupa, yung bahay na itinayo ng kamay na konkreto, excuse me, yung itinayo ng tao na bahay na tirahan, dito naman sila nakatingin na mas higit na bigyan ng pansin ang matibay na pader, matibay na fence, o matibay na bahay. Sa poste, sa wall. Doon naman sila dumipende. Pag dumating ang bagyong praning o anong klaseng bagyo na malalakas, doon sila kampante. Tingnan niyo mga kapatid. Tingnan niyo. Bakit? Kung nakatira ka sa tent, hindi ka kayang protektahan ng Diyos. Sige, pag-isipan niyo maigi. Sa physical view, yung tent na madaling iwas out po ng bagyo o itong mga hangin. Pero kung nasa kalooban ka ng Diyos, ibig sabihin kalooban, maging masunurin ka, magiging ang buhay mo ay si Kristo, pinasapamuhan mo si Kristo sa buhay mo, masunurin ka sa Diyos. Hanggat buhay ng Diyos, dahil sabi ng Bible, buhay lagi ang Diyos. Yun ang pinakamatibay na pader. Hindi po yung simento na nilagay mo sa iyong wall, hindi po yung concrete na bakal, hindi po yung matibay na nilagay mo na bubong, hindi po yung matibay na bakuran mo, ay yung po ang inilagay mo sa isip mo at puso mo na mabubuhay ka na matibay na pamumuhay dahil po sa mga bagay na ito, hindi ka masapasukin ng kaaway. Ladies and gentlemen, welcome to me sa mata. Tumingin ka sa invincible God. Espiritu na hindi nakikita. Doon ka tumingin. Walang magagawa ang pader.
at lahat na inihanda ng kamay ng tao. Kung ang Diyos ang tumira, wala nang posible. Tandaan yan. Doon tayo nagkakamali. Nung marami ka ng pera, marami ka ng... Yung pagtitiwala mo sa Diyos, napuntahan ako sa pader. Ayaw ng Diyos. Tandaan natin, ang bahay, temporary dwelling ng katawang ito. Nag-journey lamang tayo sa lupang pansamantala na hindi ito state of permanenteng tirahan. Tandaan yan. Pangalawang puntos, the construction of the house. Ang construction ng bahay ay hindi tayo na matibay na bahay. The firm foundation sa Matthew 7:24. Which built this house upon the rock. Kung ikaw ay nagtayo ng bahay na ayon po sa iyong wisdom, magigibay yan. Pero pag nagtayo ka ng bahay na si Kristo ang bundasyon, forever yan. Amen? Forever yan. Anong ibig sabihin? Kung nakaugat ka kay Kristo, ibig sabihin, kay Kristo ka, ang iyong pong refuge, iyong pong sangkalan. Sa lahat ng problema, si Kristo pa rin ang iyong tinakbuhan. Pagdating po sa tirahan, si Kristo pa rin ang iyong pong tagabantay sa iyo. Pagdating sa problema, si Kristo pa rin ang iyong dinalapitan. Mas higit 100% kay Kristo ka. Kaysa sa pera, kaysa sa lahat na mayroon sa lupa. Walang sinabi ang mayroon sa lupa. Ang sigurado, yung may-ari ang lahat na mayroon sa lupa. Amen? Kaya yun po ang tantandaan natin, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng Bible, be faithful to serve the Lord. Be faithful. Kaya, yung construction ng bahay. Ang bahay na itayo, naayon po sa siyensya, sa larangan po ng rules. Ang paglagay ng semento sa isang poste, mayroon pong dapat proseso yan. Ganon din po sa Biblia. Kahit dumating ng bagyo, earthquake, kaya po sa lupa. Pero huwag kang dumipindi doon kaysa yung po gumawa ng lupa. Doon tayo dumipindi yung gumawa ng lupa. Tandaan niya. Kasi po yung construction daw, kamay ng tao ang gumawa. Ang panakadelikado yan, na sa Jude 4:19. Yung bahay, dwelling place natin, katulad lamang po ng clay. Katulad po lamang yung ginagawa po na banga. Kung matibay ang pader, tatanda yan. Kung matibay ang pader, may tapusan. Pero pag dumipende ka sa hindi nakikita na invincible ka, lumipas man ng 100 of years, o 1,000 years, o million of years, o trillion of years, hindi nagbabago ang invincible ka. Doon tayo dumipende sa buhay na hiniram natin. Nakikita ko sa inyo mga kapatid, pagdating sa service, sa Sunday, marami ang wala. Sa umaga, marami. Sa hapon, kukunti na. Pagdating sa Wednesday night, ilan lamang po ang mga prayer warriors. They are praying for you. They are praying for your needs. They are praying for your safety. They are praying for your long life in good health. Dahil ginagawa mo sa Wednesday night. Kaya nga nandito tayo, not just because of men. Not just because of somebody else here. But because we want to please yung pong nasa taas. Yung pa ang reason kung bakit po tayo ay nandito sa church. Nandito po tayo sa gathering. Pero dahil tayo po ay mayroon pong utos mula sa taas na ang gathering ay pinagbabawal pa rin dahil sa COVID, ang dapat gawin po natin, ipag-pray natin po ang ating presidente at ang COVID na kumaharap. Dahil ang Panginoon na ating pinaglilingkuran, kaya niya po i-alisin ang COVID na yan sa ating bansa o sa ibang bansa. Dahil mas makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba kaysa yung COVID na kinakatakutan ng lahat. Ano man po ang mayroong sakit sa lupa? Ano man po ang mayroong nadantilos? Ano bang kinakatakutan ng tao? Mas matindi pa rin
yung may hawak ng lahat, na yun po ang tumubos sa atin, isa't isa. To die at Calvary just because of you and me. Napakabait ang Diyos sa larangan ng paglilingkod. He gave the best for us. He calls us also to give the best that we have. Even our life. To stay in the landmark of grace. That we are saved by grace. Tandaan nyo, kapatid. Pangatlong puntos. The windows and the doors. Tingnan nyo mga kapatid. Yung windows, bintana, at saka yung pintuan. Yung bahay kasi, hindi na pwedeng walang pintuan at walang bintana. Ang Diyos, nagbigay na ang lahat ng proseso sa karunungan ng tao. Sa tao naman, binigyan po tayo ng tainga, mata, kamay, paa. Dahil alam ng Diyos na kailangan natin yun bilang isang anak ng Diyos. Lumakad, punta ka, lakad, alangan naman ang kamay. Pag magbipit ka, alangan naman paa. Kamay naman. Yung kamay at paa, hindi niya kaya titingnan ng daan, kundi ang mata. Di ba gano'n? Ang bintana, may purpose siya, may pintuan, may purpose din niya. Labasan ang pintuan. Ang bintana, parang pagka makalanghap ka ng hangin, di ba gano'n ang bahay? May purpose lahat siya. Kung bakit may bubong, para pag umulan, hindi tayo maulanan sa loob. Di ba gano'n? May purpose lahat siya. Ang buhay naman natin, may purpose din. Kaya si Elijah, na napunta sa bahay, yung pong widow, may purpose ang Diyos kung bakit dumaan doon. Kasi ang main agenda o the main point, si Elijah kasi, ginagamit ng Diyos to bring the message. Yung pong mensahe ng Diyos sa mga tao, dumaan lang po as a transcend o isang temporary dwelling o bahay ng baro. Ganyan. Kaya ang mahirap sa atin, mas busy tayo sa pansamantalang buhay na mas higit kaysa pagbabasa ng Bible. Pag sinabing curfew, may lumalabas pa rin sa gabi, iwan ko saan pumupunta. Kung sasabihin natin walang nakabuburing sa bahay, magbasa ng Bible. Nakakasawang basa ba ng Bible? Sabi ng Bible, hindi. If you read the Bible, ang Panginoon kumakausap sa iyo. If you pray, you're the one talking to God. Kung bakit ka nang hihina, naging cool, naging malamig ka, dahil hindi ka na nanalangin, requesting unto the Lord, ang backup para i-provide niya po yung kagalakan mo na ikaw ay maglingkod. Dahil ang puso mo ang kanyang hinahanap, ay hindi ang salita ng Diyos, hindi rin po yung kinagagalan ng Diyos, kundi ang hinahanap, yung kagalakan ng katawan ito ng pansamantala. Alam niyo, siya mo na ayon mga kapatid. Nakakahiya po tayo sa harapan ng Diyos. Kailan pa ba tayo matuto upang tayo po maging tapat sa larangan ng paglilingkod? Kailan po? Kailan? Mayroon na tayong buhay, malusog pa. Kailan mo gamitin na? Pag nadaanan tayo ng sakit, maging tapat na tayo. Sayang ang buhay mga kapatid. Lumipas na ang panahon. Yung mga bata noon, si Rosemary, si Hazel, at saka yung mga bata noon, nakikita ko yung mga picture. Pero ngayon mga dalagita na sila. Ang tanong doon, sila rin po ba ay nababantayan sa bawat tahanan natin itong mga kabataan, itong mga young people ngayon? Sa tirahan natin. Kung matitigas ang ulong mga ito, ang kailangan natin magulang, give them a good example and pray for these children. Na sila po ay lumaki physically, higit sa lumaki spiritual. Good example, kamagin natin, good testimony. Kung ikaw ay uminom ng alak, kung ikaw naman ay pumangera, wala. Hindi magandang example niya.
Kung anong tinanim, yun din ang apitin mo. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, if the Holy Spirit control your life, alam niyo po yung Holy Spirit, lagi ang kanyang hanap is to please the Lord, is to praise the Almighty God. Did you ever use this diesel which we borrowed unto the Lord to praise and to please God? Pag-aralan niyo mabuti in the blessed morning.